Ibinahagi po ng researcher na si Smoke ang isang dokumento na nagsasabing posible raw na gumawa ang mga private sectors ng bagong digital currency na nakabase po sa IMF Special Drawing Rights or SDR gamit mismo ang XRP Ledger bilang Layer 1 blockchain. Ang ideyang ito ay naglalayong pagsamahin po ang IMF backing at Fiat basket model sa bilis at transparency ng blockchain technology. Ngayon kung matutuloy po ito, maaaring makita po si XRP bilang pangunahing platform ng mga institution para sa mga international payments na posible pong magbigay ng matinding boost sa kanyang long-term demand. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at agad po nating simulan sa ating unang katanungan kung ano po ba ang layunin ng proposal na ito. Yan, sabi rito, the documents describe the proposal as a modernization of the SDR framework to make it blockchain compatible while maintaining reserve-backed stability. Ayan, layunin daw po ng proposal na ito na gawing moderno at compatible sa blockchain ang SDR framework ng IMF. Ang tinatawag po nilang crypto SDR ay privately issued at malayang umiikot po ito. Hindi po gaya ng traditional na SDR na limitado lamang sa mga member states. Sa ganito pong paraan ay pwede pong maging tulay si XRP sa pagitan ng traditional na finance at saka ang digital assets. Kaya ang market impact po nito ay kapag naging realidad ang ganitong modelo, si XRP po ay posibleng maging sentro ng mga global reserve transfers na pwede po magpataas sa kanyang presyo dahil sa kanyang institutional utility. At ang sunod na tanong ay paano naman po gagamitin sa cross-border payments? Ayan, ang sabi po rito ay the documents highlights how ESDR could enable instant cross-border settlements using blockchain like the XRP Ledger. Ayan, ipinaliwanag po ng dokumento na gamit po ang ESDR, maaaring maging instant at saka mura ang mga cross-border transactions dahil hindi na po dadaan sa mga correspondent banks. Dadaan lang ang pera mula po sa isang currency papunta sa ESDR. Tapos, diretso na po sa target na currency kung saan ay mabilis, transparent at saka efficient. Sa market impact, ang ganito pong setup ay direktang pumapabor kay XRP dahil ito na ang ginagamit ng maraming financial institutions sa ganitong klasing real-time settlement. Ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung totoo at maaprubahan nga ang ideyang ito, napakalaking habang ito. Hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto industry. Ang pagkilala po ng IMF at saka ECB sa posibilidad ng blockchain SDR ay nagpapakita ng lumalaking tiwala sa technology ng XRP. Bilang mga traders at investors ay dapat po tayong maging alerto. Dahil kung tuluyan pong gamitin ng mga institution ang XRP Ledger sa ganitong antas, ibang level ng adoption ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.